ng St. Luke's. Diyan ako 2 beses akong na-ICU dahil yung chemo na ginawa sa akin, hindi na kaya ng katawan ko dahil kumbaga, Dok, nagkaroon na talaga siya ng komplikasyon na lahat eh. Ang matindi nga doon talaga yung virus. Sabi ng doktor ko, yung sakit mo sa 1,000,000, 1% lang ang nabubuhay. Totoo ba yan, Dok? Ano ba yun? Pinlasma ako. Ano ba yung virus na yun? Nakalimutan ko na. Nasa virus po yun eh. GBS, Guillain-Barré Syndrome. Yun po yun. Guillain-Barré Syndrome. Yun po yun. 1% lang daw nabubuhay sa 1,000,000 na pasyente. Pero yung time na yun, nasa ICU po ako ng St. Luke noon. Ang may hawak po sa akin yun, Dok, ano po ba nga niya? Neurologist. Ang dami ko pong doktor ng 2 neurologist. Basta lahat sa medicine. Basta lahat ng doktor. Sa akin, ang dami. Hematologist, oncologist, tapos ano pa ba yung Dok? Meron pang isa yung nephrologist. Sa dami ng doktor ko. Pero yung faith ko sa Panginoon time na yon, nakipag-usap ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ako yung mamamatay, ngayon na. Ayoko na kasi ang hirap lumaban. Lord, ngayon na po, ngayon na. Pero yung time na yun, binuksan ko yung heart ko sa Panginoon. Pinakuha ko yung lahat ng kasalanan doon. Kung meron man, kung mamatay man ako, at least, alam ko, nasa langit ako nung time na yun, kung ako yung mamamatay. Amen. Kaya, nag-praise and worship ako nung nasa ICU ako, praise and worship ako nung talaga. So, yung 1% na mabubuhay, ibinigay ng Panginoon sa akin yun. Binigay ng Panginoon sa akin yun. So, paglabas ko nun, ang dami kong na-encounter na naman sakit, natanggalan ako ng mattress, lahat habang ino-opera ka pala, lalong dumadami yung sakit mo. Dapat pala hindi talaga. Natanggalan ako ng mattress, lahat huling-huling diagnose sa akin yun yung cancer. Sabi ng doktor ko, i-biopsy. Sige, biopsy hanggang nakadami siya ng operasyon. Habang ino-opera siya, lumipat ng lumipat, dumami ng dumami. Nagsawa na ako sa opera. Sabi ko sa doktor ko, hindi ako magpapakimo. Ayoko na. Sabi kong ganyan. So, yung anak ko naman, na kilala yata si Sir Alex, sabi niya, Nanay, meron, alika pupunta tayo dun sa ganito, papakilala kita. Yung CJR, Sir, Mami siya. Meron yung Gravitron, sabi niya, gamot yun sa cancer. Unang Panginoon, syempre, sabi niya ganyan. So, nung nag-start ako dito noon, na-meet ko si doktor noon, nag-mega dose ako noon eh. So, lumiit siya. Tapos after 1 month, bigla naman yung binabaan. So, lumaki siya. Ang laki oh. Ang laki niya. Ano siya dito eh. So, nung pagbalik ko kay doktor noon, binalik niya ulit sa mega dose. So, eto na, purihin ng Panginoon. Eto na po siya. Yung malaki-malaki siya. Ayan na po siya. Kahit ang mother ko, sabi na, ang liit na ng bukol sa lalamunan mo. Sabi ko, syempre, una Panginoon, tsaka nga yung Gravitron. Talagang, ang galing niya. Una Panginoon, syempre, ang galing niya talaga. Blessed talaga. Kaya pinag-pray ko talaga na mas lalo pa tayong umabot dun sa mas malayo para marami tayong matulungan. Magandang sharing niya, makakaiyak. So actually po, yung Guillain-Barré Syndrome po, very rare na sakit yan. Wala nag-survive, 1% lang. So ang problema lang, ini-invade yung mga vital organs mo. Wala kang pag-asa. Napansin po, ang dami niyang doktor. Meron siyang cardiologist, nephrologist, hematologist, oncologist, di ba? Internal med, ang dami niya po. Dami siyang doktor, hindi siya ganong nabigyan ng lunas. Isa lang po ang kailangan niya doktor. One gologist. One gologist. At saka, siyempre, yung one gologist ay binigay ng Diyos yan. Hindi naman pwede yan, mag-exist po ng pinanggalingan. So yun talaga ang nagpa-recover sa kanya po. So napakaganda na sharing niya po. Very, very talaga amazing ang ginawa ng one goal. So mga tao dapat talaga, importante talaga yun. Dapat you have to let go and let God be in control. Importante yun po. So meron pang magsishare? Ay, so magtatanong? Share ka, Brad? Share. So actually po, marami po.